10 paraan kung paano umalis sa isang maling relasyon kahit masaya ka pa rin. Minsan, mahirap bitawan ang isang relasyon dahil may mga masasayang alaala kang hinahawakan. Totoo namang napapasaya ka niya, pero hindi lahat ng nagbibigay saya ay tama para sa iyo. May mga relasyong masaya lang sa umpisa, pero unti-unting inuubos ang sarili mo sa huli. Kaya mahalagang matutuhan mong piliin hindi lang ang saya, kundi pati ang kapayapaan at respeto para sa sarili mo. Kaya makinig ka para malaman ang 10 paraan. Number 1. Aminin mo na may mali kahit masaya ka pa. Hindi porket tumatawa ka kapag kasama siya ay ibig sabihin tama ang relasyon ninyo. Minsan may saya pero kulang sa respeto, consistency o tunay na seguridad. Number 2, huwag mong hayaang emotions lang ang magdesisyon para sa'yo. Totoo ang nararamdaman mo, pero kailangan mo ring tignan ang realidad. Tanungin mo ang sarili mo kung magiging maayos ka ba sa relasyong iyon sa pangmatagalan. Number 3, tanggapin mong masasaktan ka kapag lumayo ka. Natural lang na mamiss mo siya. Natural lang na hanapin mo yung dating nakasanayan. Pero hindi ibig sabihin doon, kailangan mong bumalik sa bagay na sumasakit na rin para sa'yo. Number 4, gumawa ng malinaw na distansya. Yung kaunting usap lang, madalas nauuwi sa paulit-ulit na pagbalik. Kung gusto mong makawala, kailangan mong bigyan ng espasyo ang sarili mo para makahinga at maghilom. Number 5, alalahanin mo kung bakit gusto mong umalis. Huwag lang yung masasayang moments ang babalikan mo. Isipin mo rin yung mga gabing umiiyak ka, yung pagod, yung kulang at yung sakit na pinili mong magtiis. Number 6, punuin mo ulit ang sarili mo. Kapag nawala siya, huwag mong hahayaang doon din mawala ang pagkatao mo. Humanap ka ng bagong routine, goals, hobbies at mga taong magpaparamdam sa'yo na mahalaga ka. Number 7, huwag mong gawing basihan ang masaya ako sa kanya. Mas mahalagang itanong, payapa ba ako rito? Nire-respeto ba ako? Kaya ko bang manatili rito nang hindi nawawala ang sarili ko? Number 8, tanggapin mong hindi agad mawawala ang attachment. Hindi overnight ang paghilom, pero habang tumatagal, matututuhan mong mabuhay nang hindi na umaasa sa presensya niya. Number 9, piliin mo ang peace of mind kaysa sa paulit-ulit na sakit. Ang tamang pagmamahal, hindi ka palaging pinapaiyak para lamang maramdaman mong mahal ka. Hindi mo kailangan masaktan ng sobra para lamang masabing totoo ang pagmamahal. Number 10, i-follow mo ako para malaman mong mahirap umalis sa isang maling relasyon, lalo na kung naging masaya ka rin naman doon. Pero minsan, ang tunay na pagmamahal sa sarili ay ang pagpiling umalis kahit mahal mo pa. Dahil darating ang araw na maiintindihan mong hindi lahat ng minahal mo ay para talagang manatili sa buhay mo. Tandaan mo yan. God bless. Maghahanap ka ng life partner mo. Hanapin mo yung makakasundo mo sa lahat ng bagay. Makakashare mo sa mga food trip at travel nyo. Yung tutulong sa iyo umangat at abutin yung mga pangarap mo. Yung magiging mentor or coach mo para maging better person ka. Yung mag-cheer sa iyo every time na napanghihinaan ka ng loob. Make sure na kapag pipili ka ng life partner mo, piliin mo yung align kayo ng values. Yung parehas nyo nakikita yung isa't isa sa future. At higit sa lahat, yung palaging andyan sa lungkot at saya. Kasi I'll tell you, sa decision mo pa lang sa pagpili ng life partner mo, yan yung mag-shape at mag-dictate ng future mo. "12 signs na hindi siya ang tamang tao para sa'yo." Makinig ka para malaman mo. Number 1,
magkaiba kayo ng core values sa respeto, sa priorities, sa pananaw sa buhay. Number 2, hindi kayo nagkakaintindihan kahit paulit-ulit ninyo nang pinag-uusapan. Parang laging may disconnect. Number 3, magkaiba kayo ng direksyon sa future. Ikaw may plano, siya hindi ka kasama doon. Number 4, mas madalas ang stress kaysa saya. Mas maraming doubt kaysa sa peace. Number 5, hindi ka nag-grow sa relasyon. Parang nauubos ka imbis na nabubuo. Number 6, kailangan mong baguhin kung sino ka para lamang mag-fit sa kanya. Number 7, hindi healthy ang komunikasyon. Either puro away o puro iwas. Number 8, hindi mo maramdaman na kakampi mo siya. Mas parang kalaban mo siya kaysa kakampi mo. Number 9, lagi kang nagdududa. Hindi ka sigurado kung tama ba to. Number 10, hindi mo siya ma-imagine sa long-term life mo. Parang hindi siya yung gusto mong makasama habang buhay. Number 11, mas payapa ka kapag wala siya. At mas totoo ka kapag hindi siya kasama. Number 12, i-follow mo ako para malaman mong hindi porket mahal mo siya, siya na ang tama para sa iyo. Minsan, may mga taong mahal natin talaga o mahal mo talaga pero hindi pala para sa iyo. Tandaan mo yan. God bless. 4 signs na kahinaan mo na yung partner mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, madali kang maapektuhan sa mood niya. Kapag masaya siya, okay ka rin. Pero kapag cold siya, buong araw kang maaapektuhan. Number 2, kahit alam mong mali siya, hirap kang iwan o kontrahin. Mas pinipili mong intindihin siya kaysa mawala siya sa iyong buhay. Number 3, siya unang naiisip mo sa lahat. Kapag may problema ka, good news, o kahit simpleng bagay, gusto mo agad siyang kausap o kausapin, pagkwentuhan ng iba't ibang bagay. Kasi kapag naging kahinaan mo ang isang tao, malaki na yung emotion. Number 4, i-follow mo ako para malaman mong kapag naging kahinaan mo na ang isang tao, malaki na yung emotional control niya sa'yo. Kahit hindi niya man ito sinasadya. Masarap magmahal, pero huwag mong hahayaang mawala ang sarili mo habang mahal na mahal mo ang isang tao. Tandaan mo yan. God bless. 5 signs na may tinatago siya sa'yo. Hindi sa praning ka, pero madalas malakas talaga ang kutob, kaya makinig ka para malaman mo. Number 1, hawak-hawak palagi ang kanyang cellphone. Face down kung ilapag. Dati iniiwan lang niya ang cellphone niya kahit saan. Ngayon, kahit magsisipilyo lang o pupunta sa banyo, bit-bit pa niya ito. At kapag ilalapag sa lamesa, laging nakataob ang screen para hindi mo makita ang mga notification. May mga bagong password na rin na biglang lumilitaw. Number 2, biglang nagbago ang routine o schedule niya nang walang malinaw na rason. Laging nag-overtime sa trabaho kahit hindi naman peak season. Biglang may mga bagong kaibigan na madalas niyang nakakasama o kaya naman may mga biglang lakad na hindi niya maipaliwanag ng maayos ang detalye kapag tinanong mo. Number 3, todo depensa at galit agad kahit normal na tanong lang naman, tulad ng sino ang kasama mo kanina o kaya naman kumusta ang araw mo. Simpleng tanong pero ang sagot niya ay pasigaw o pagalit. Kung ang simpleng kumustahan ay laging nauuwi sa away, ay parang lagi siyang inaatake. Depensa niya iyan para pangunahan ka. Ginagawa ito ng ilan para ikaw ang makonsensya at hindi mo na ituloy ang pagtatanong sa kanya.
Number 4, walang gana sa lambingan o seryosong usapan tungkol sa hinaharap. Bawas na bawas ang eye contact kapag nag-uusap kayo. Kapag yayakapin mo o hahawakan mo ang kamay, parang nagmamadali siya o kaya umiiwas. Nawawala na rin yung interest niyang pag-usapan ang mga plano ninyo bilang magkapareha. Parang pisikal lang siyang naroroon sa tabi mo pero ang isip at emosyon niya ay nakalutang sa ibang lugar. Number 5, i-follow mo ako para malaman mo huwag mong daanin sa init ng ulo o pakikipag-away. Ang pinakamainam na hakbang ay ang maupo kayo at mag-usap ng masinsinan. Iparating mo ang iyong mga napapansin sa kanyang kilos ng may kalmado, ngunit seryosong tono. Karapatan mo ang malaman ang katotohanan upang hindi ka nag-aaksaya ng oras sa pag-iisip. Tandaan mo yan. God bless.